Ang pagpapatuloy, labis na nagulat si Adelia sa ibinalita sa kanya ng lalaki na si Desera ay babalik na sa South Korea. Dahil si Desera ay ang mantsa ng Bentrick clan na palaging gumagawa ng gulo, ito ay gumawa ng di mabilang na karahasan sa ilalim ng pangalan ng Bentrick family. Sa edad na 16 na taong gulang, siya ay pumatay ng 5 kontraktor na kasama niya sa UK Academy, dahil lamang sa simpleng di pagkakaunawaan. Sa bandang huli sa edad na 20 taong gulang, siya ay pinalayas sa Bentrick family. Sa isip ni Adelia, dahil sa mga pinaggagawa ni Desera ay kinailangan nilang yumuko sa ibang pamilya, dahil sa kahihiyang dinulot nito, at ngayon ay makikipagkita naman ito kay Rockdale. Agad niyang inutos sa lalaki na bantayan maigi si Rockdale at iparating dito na kapag gumawa siya ng gulo ay tuluyan na siyang mapapalayas sa Bentrick family. Sa kabilang banda, sa isip ng ating bida na nararamdaman niya na malaki na ang nilakas ng katawan niya nang dahil lamang sa pag-eehersisyo, pati na din ang kanyang mana control simula nang mapunta siya sa katawan na iyon. Dagdag pa nito, na mas malaki ang potensyal niyang mas lumakas higit pa sa dati niyang katawan, subalit nagtataka siya na kahit hindi nag-eensayo ang dating may-ari ng katawan na iyon ay hindi normal ang sobrang hinang kondisyon nito. Dahil sa unang araw ay sinubukan niya ang small heavenly cultivation at bahagya na siya makatapos, dahil sa simula pa lamang ay masyadong mababa ang kanyang mana na mas mataas pa ang sa normal na tao. Maging sa paghuhukay ay halos himatayin na siya sa sobrang pagod, siya ay nagtataka kung may nangyari ba sa katawan na iyon bago siya mapunta dito, dahil sa laki ng potensyal nito ay malabo itong mangyari. Sinabi na lang ng ating bida na hindi na iyon mahalaga dahil walang punto kung iisipin niya pa ito, nang bigla namang naglagay ng isang papel si So-yeon-yu sa mesa ng binata. Nang binuksan ito ni Jo-yok ay tanging hey lamang ang nakasulat, kinilabutan ang ating bida dahil may isa na namang weirdo ang nagparamdam sa kanya. Nang matapos na ang klase, habang naglalakad papabalik ang ating bida sa kanyang dormitoryo ay bigla siyang napalingon dahil tinawag siya ni So-yeon. Agad niyang tinanong kung ano ang kailangan nito, natahimik naman si So-yeon at walang tugon sa tanong ng binata. Sinabi ni Jo-yok, na bilisan na nito, dahil siya ay nagmamadali, nagsalita naman si So-yeon subalit hindi niya alam kung paano sisimulan ang sasabihin. Ang ating bida naman ay hindi alam kung ano ba ang gusto nito iparating, kaya't sinigawan niya na ito at tinawag itong isang weirdo. Nagalit naman si So-yeon dahil sa itinawag sa kanya ng binata at tanong niya dito kung sino ba ang tinatawag niyang weirdo. Tugon naman ni Jo-yok, hindi ba't weirdo ang mga tao na tatawagin ka nang wala naman dahilan, sabay tanong ulit dito kung ano ba ang sasabihin niya. Sa isip naman ni So-yeon, ay nais niya lamang sanang magtanong kung paano niya napatay ang Stone Goblin nang hindi gumagamit ng mana, subalit nahihiya siya magtanong dito dahil sa pride niya. Ngunit nang sasabihin niya na sana kay Jo-yok ay bigla naman sumulpot si Instructor Lilia, wika ng guro sa binata, na kung paano nito napatay ang Stone Goblin. Tugon naman ni Jo-yok na bakit pa niya tinatanong, at ang akala niya ay ayaw ng guro sa kanya, dahil napatunayan niya na mali ang guro tungkol sa mga strategy at nakakahiya ito para dito. Sinabi naman ni Instructor Lilia, na wala iyong problema sa kanya. Noong una ay naniniwala siyang isang paraan lamang ang makakapatay sa mga monster, subalit ngayon siya ay namulat sa mga ipinakita ng binata. Sabay tanong kay Jo-yok kung gusto ba nito maging assistant niya, agad naman tumanggi ang binata at sinabi nito na siya ay nagmamadali, habang papaalis ay patuloy pa din sa pangungulit ang guro habang si So-yeon ay may nais pa sanang sabihin, subalit napagpasyahan niya na wag na lamang, at sinabing hindi naman niya kailangan ang binata. Pagsapit ng gabi sa dormitoryo ng Valhalla. Makikitang abala ang ating bida sa pagkalikot ng kanyang telepono, kaya tinanong siya ni Varche kung ano ang ginagawa niya. Tugon nito, na siya ay tumitingin ng mga impormasyon sa lugar na pupuntahan niya bukas, na kung saan maari niyang ibenta ang mga kayamanang kinuha niya sa kanyang warehouse. Ilang sandali pa ay nakita niya ang isang site na tungkol sa tinatawag na market. Naisip ni Jo-yok na ayon sa kanyang research, sa maliit na halaga lamang ay maaari ka nang gumawa ng kahit anong uri ng transaksyon nang walang limitasyon. Bukod pa dito ang lahat ay maaari pumunta sa naturang market, dahil dito ay naging pugad ito ng masasamang tao na gumagawa ng iligal,
subalit kaya lamang nakakapag-operate ang ganitong lugar ay dahil sa ang gumawa nito ay isang constellation, tinatawag itong ruler of the other side. Dahil sa Guardian Constellation ang nagpapatakbo nito at ilang matataas na politician, walang nagtatangka na makialam sa market, kaya ganon na lamang kadali matukoy kung paano makapunta dito. Kinabukasan ay nagtungo na ang ating bida papunta sa naturang market, winika ni Juyok, nakakaiba ang pakiramdam niya sa lugar na iyon, sigurado siya na iyon ang unang beses niya nakapunta doon subalit parang pamilyar sa kanya ang lugar. Lalo na ang kulay lila na langit at ang malabong buwan, ito ay kahalintulad sa nakita niyang kalangitan noong 300 taon na ang nakalipas, nang biglang may nagsalitang lalaki at tinanong ang binata kung bago lamang siya doon. Naalala naman ni Juyok ang nabasa niyang impormasyon sa internet na kailangan niyang magbigay ng 2 million won sa lalaking naka-leather, nakalagay dito na ito ang magsisilbing entrance fee niya, at lagi nitong tandaan na mayroong 5% komisyon sa loob ng market. Dagdag naman ng lalaki, na alam ba ng binata ang patakaran dito sa loob ng market, mabilis naman na tumugon si Juyok habang inilabas ang pera na nagkakahalaga ng 2 million won. Napaisip ang ating bida dahil iyon na lamang ang natitira niyang pera mula sa nakuha niyang scholarship, dahil sa pangunguna sa examination, at 30,000 won na lamang ang naiwan sa kanya. Winika ng tagabantay na kung may mga katanungan ba ito. Tugon naman ng binata na saan siya maaring magpunta upang magbenta ng mga gem. Sinabi ng lalaki na kung gusto niya ba iyon dalhin sa auction, tumanggi naman si Juyok dahil ang nais niya ay mabilis mabenta ang mga ito. Sinabi ng lalaki na pumunta siya sa District 3, malapit sa auction house at may makikita siyang merchant na bumibili ng gem at iba pa, kahit mula pa ito sa iligal. Tanong naman ni Juyok na kung sino ang pwede niyang pagkatiwalaan na merchant doon. Winika ng lalaki na hanapin nito si Morris para sa patas na pagpepresyo, sabay abot ng isang maskara dahil ito ay inirerekomenda sa pagpasok sa market. Sa District 3, mabilis naman nahanap ni Juyok kung saan matatagpuan si Morris, at sinabi niya sa lalaki na may nais siyang ipagbili dito. Wika naman ng lalaki na kung gold at alahas ito ay siya na ang bahala dito. Ibinigay ng binata ang isang supot ng mga alahas, na mabilis namang tinignan ni Morris. Labis ang kanyang pagkagulat dahil ang singsing ay mula sa lumang era. Nang tinignan niya ang iba pang singsing ay nagulat siya dahil ang lahat ng ito ay mga relic. Winika naman ni Juyok na magkano niya kukunin ang lahat ng yun. Napaisip si Morris at nagtataka siya kung saan nakuha ng binata ang mga relic, dahil base sa boses nito ay nasa edad lamang ito ng 20 pataas. Kaya't nagpa siya na si Morris na tanungin ang binata kung saan niya nakuha ang lahat ng ito. Subalit sinabi ni Juyok na sa pagkakaalam niya ay wala silang karapatan magtanong kung saan o paano nakuha ang ibinibentang bagay. Agad namang humingi si Morris ng paumanhin sa binata, at siya ay napaisip na masyado siyang nasabik sa relic kaya't nagawa niyang magtanong, dagdag pa nito na muntik na niya sirain ang kanyang reputasyon bilang isang merchant sa loob ng 30 taon. Sinabi niya sa binata na magiging tapat siya sa kanya. Wala siyang kakayahan bilhin ang mga iyon dahil ito ay mga relic ng end era kaya't wala siyang sapat na pera upang bayaran ang binata. Tinanong naman ni Juyok kung saan niya maaaring ibenta ang mga relic sa tama nitong halaga, mabilis naman itinuro ni Morris ang lugar kung saan matatagpuan ang auction house. Dahil walang ideya ay nagtanong si Juyok kung gaano katagal ang aabutin bago maibenta ang mga relic. Tugon naman ni Morris, natatagal ito ng halos 2 o 3 linggo, dahil marami din tao ang nag-aantay para sa pagbubukas ng slot. Nadismaya naman ang ating bida dahil masyado siyang abala para magpabalik-balik sa market kung ibebenta niya ito sa auction. Tinanong niya si Morris kung magkano ang lahat ng halaga ng relic na dinala niya. Nang ipinakita na ni Morris ang computation ay labis naman nagulat si Juyok sa laki ng halaga nito. Siya ay napaisip kung bakit sobrang laki ng halaga ng mga relic, dahil ng panahon niya ay mataas na talaga ang halaga nito subalit hindi niya inaasahan na ito'y mas tataas pa. Tinanong niya si Morris kung magkano naman niya bibilhin kung sakali ang mga relic. Tugon nito, na kahit ibenta niya ang lahat ng mayroon siya ay tanging 3/4 lamang ng totoong halaga nito ang kaya niyang bayaran. Sinabi naman ni Juyok na sa kanya na lamang niya ito ibibenta. Nagulat naman si Morris sa winika ng binata, dahil malaki ang diferensya nito sa tunay nitong halaga.
Ang relic sa End Era ay nagkakahalaga ayon sa pagkaluma nito, bukod pa dito ay may iba pang dahilan kung bakit ito mahalaga, isa na dito ay ang mga constellation. Dahil dumating ang mga constellation pagkatapos ng End Era, at malakas ang pakiramdam nila pagdating sa mga relic ng era na iyon. Naisip ni Morris, nang dahil sa relic na yun ay maaari na siyang gumawa ng kontrata sa isang S-rank constellation, kagaya na lamang na tinatawag ng marami na alchemist John. Dagdag pa niya na halos lahat ng relic ay may mga mana pang natitira, sinabi niyang siya ay maswerte dahil nakakuha siya ng 8 relic mula sa End Era sa napakamurang halaga, nang biglang may lumapit sa kanya na isang lalaki na labis niyang ikinagulat. Sa kabilang banda ang ating bida ay nakalabas na mula sa market, agad niyang tinignan ang kanyang cellphone, at winika niya na sa ngayon ay hindi na problema ang pera sa kanya, hindi niya inaasahan na malaki ang kikitain niya sa 8 relic na mula sa sikretong warehouse. Dagdag pa nito, na kahit pa maubusan siya ng pera ay marami pa din siyang relic na maaaring ibenta, nang biglang may tumawag sa kanya subalit wala siyang ideya kung sino ito, nang sinagot niya ito ay bumungad sa kanya ang boses ni Instructor Lilia. Nais siya nitong makasama sa tanghalian, at pinapupunta siya nito sa Physical Training Center sabay mabilis na pinatay ang tawag, wala naman nagawa si Joyok kundi sumunod na lamang. Sa kabilang banda, sinabi ni Morris sa lalaki kung ano ang dahilan at pumunta siya doon, winika naman ng lalaki na hindi sila magkasundo para tratuhin siyang ganun, sinabi nito, ilang beses na din naman silang nagkita. Kaya't wala naman sigurong masama na makipagkaibigan ang isang tulad niyang merchant sa may-ari ng market. Siya ay si Black Cat, ang owner ng market, sinabi nito kay Morris na siya ay may nalaman na nag-apply ito sa auction nang hindi nagpapakilala. Tugon naman ni Morris, na hindi naman ito ang unang beses na ginawa niya iyon. Winika ni Black Cat, na ang totoong may-ari ng market ay ang kanyang Lord Constellation, kaya't kumakalap siya ng mga kahit anong impormasyon na gusto nito. Dagdag pa niya, na nais niyang makita ang item na ipinalista niya sa auction. Pumayag naman si Morris subalit nagtataka siya, dahil kahit minsan ay hindi nagka-interes ito tignan ang mga item, kahit pa mula ito sa End Era, nang makuha ito ni Black Cat ay sinabi niya na dapat ay naibenta ito sa napakataas na halaga. Nagulat naman si Morris sa winika ng lalaki, nang biglang lumabas ang isang window screen na nakalagay dito, na ang ruler of other side ay namamangha sa relic at nais niyang makuha ang singsing. Sa Valhalla Campus Restaurant, tinanong ni Joyok kung bakit siya gusto makita ng instructor. Tulad ng alok nito noon ay tinanong niya ito kung nais niya siya maging assistant, na agad naman tinanggihan ng binata. Sinabi ng instructor na pag-isipan man lang sana nito bago siya tumanggi, dahil ang maging assistant niya ay madaming benepisyo. Sigurado siya na alam na ng binata na itatanong niya iyon bago pa siya pumunta dito, kaya't makinig muna itong mabuti. Ang una ay makakatanggap siya ng scholarship, at makakapagsulat siya ng thesis kasama ang instructor sa oras na may lathala na ang thesis ay maaari siyang makapagbukas ng bagong kaalaman tungkol sa monster raiding. Kapag nangyari iyon ay maisusulat ang kanyang pangalan sa mundo ng Monster Research Society, kaakibat nito ang pagyaman at kasikatan. Makikita naman sa binata na wala siyang interes sa mga ganung bagay kaya't sinabi niya sa instructor na maliban dito ay ano pa ang benepisyo na sinasabi niya, dagdag naman ng guro na maaari siyang lumabas sa campus ng 2 beses sa loob ng 1 linggo, imbis na 1 beses sa loob ng 1 buwan. Subalit tumanggi pa din si Joyok na labis ng kinainis ng guro, na halos nagmamakaawa na ito na maging assistant niya. Sa isip-isip ng ating bida na kung may maayos lamang na benepisyo ay hindi na siya magdadalawang isip, subalit sa mga sinabi ng guro ay wala man lang nakapukaw ng atensyon niya. Dahil ang pinaka-importante sa ngayon ay ang makapunta siya sa sinasabi ng window screen na Great Forest Eye, at makakapasok lamang siya doon sa oras na magsimula na ang first year performance assessment, kaya't malabo siyang matulungan ni Instructor Lilia kahit isa pa siyang guro. Winika ng instructor na kung ayaw niyang pumayag ay magpalitan na lamang sila ng mga impormasyon, dagdag pa nito na kapag siya ay nakapagbigay ng impormasyon na interesado siya ay magbibigay ang binata ng mga impormasyon tungkol sa monster raiding bilang kapalit. Tanong naman ni Joyok kung ano namang impormasyon ang ibibigay ng guro, tugon nito na tungkol ito kay Arinchoy,
Napaisip ang binata na iniisip siguro ng instructor na may gusto siya kay Arin dahil tinutulungan niya ito sa training, kaya't sinabi niya sa guro na hindi siya interesado. Subalit sinabi pa din ni Instructor Lilia na narinig niya si Arin Choi ay maaaring matanggal sa kanyang clan, wala naman nasabi ang binata sa pahayag ng guro. Nagpa siya nang umalis si Joyok at winika niya na hindi siya interesado sa mga alok nito kaya't aalis na siya. Subalit sinabi ng guro na siya ay nagbigay ng impormasyon kaya't dapat lamang na magbigay din ang binata. Sinabi ni Joyok na hindi naman niya gusto marinig yun, subalit mayroon siyang isang personal na katanungan. Tanong nito na sa kabila ng pagiging isip bata nito ay bakit ito masyadong mahigpit pagdating sa pagtuturo. Winika ng instructor, dahil siya ang Labyrinth Monster Professor. Kapag hindi siya nagseryoso sa kanyang trabaho ay maaaring ikapahamak ito ng kanyang mga estudyante. Dahil magiging mataas lamang ang tsansa ng mga estudyanteng mabuhay kung may kaalaman sila sa monster, kaya lamang siya nagiging mahigpit sa mga estudyante ay dahil hindi mag-aabala ang mga ito matuto ng kanila lamang. Napangiti naman si Joyok sa mga winika ng instructor at siya ay napahanga nito, kasabay nito ay nagpaalam na ang binata para umalis. Hindi naman tumigil ang guro sa pangungulit sa nais niyang impormasyon. Sa lugar ng Siheong matatagpuan ang Truth Choi Clan. Sinabi ni John Sok Choi na sila ay ipinatawag niya para tanungin kung ano ang plano nila bago magsimula ang selection test, upang maging kahalili niya bilang isang head clan ng Truth Choi Clan. Dagdag pa nito na kung sino man ang makapasa sa test ay magkakaroon ng pagkakataon na bumuo ng kontrata sa Divine Artifact na tinatawag na Blue Moon Blade. Ang sandatang ito ay patunay na ikaw ay isang lehitimong tagapagmana ng Choi Clan. Subalit kapag ikaw ay bumagsak, kailangan nilang sundin ang tradisyon na ikaw ay matatanggal sa clan, sabay tanong sa mga ito kung kaya ba nila itong gawin. Mabilis naman sumang-ayon si Jin Jian Choi, siya ang nakatatandang anak na lalaki ng Choi Clan, sumang-ayon din naman si Arin Choi, ang pangalawang anak na babae ng Choi Clan. Sinabi naman ni John Sok na magsisimula ang test sa loob ng 3 linggo kaya't maari na silang umalis. Sa paglabas ay sinabi ni Jin Jian na wala ba siyang napansin sa ekspresyon ng kanilang ama nang sinabi ni Arin na nais niyang magpatuloy sa test. Pang-aasar pa niya na sigurado ba talaga siya na nais niyang maging clan head, dahil malabo iyon mangyari sa isang hamak na anak sa labas, labis naman ikinainis ni Arin ang mga pahayag ng lalaki. Dagdag pa ni Jin Jian na, blessing lamang ng constellation ang natanggap ng dalaga, kaya't malabo niya siyang mahawakan man lang, dahil siya ay nakagawa na ng basic contract sa constellation. Banta pa nito na pagbabayaran ng dalaga ang paghamon nito sa kanya, kaya't maghanda na ito sa susunod na 3 linggo. Wala naman nasabi si Arin sa mga pahayag ng hangal, ngunit pumasok sa isipan niya ang mga huling salita ng kanyang ina, na kailangan niyang maging clan head at gawin ang kanyang mga ninanais, kaya't lalong lumakas ang loob ng dalaga at ang pagnanais nitong manalo. Yeah!